sa pagnanakaw mo ng pera, nung panahon pa lang, nung nasa El Shaddai ka, doon ka pinagluloko mo ang mga religious group. May El Shaddai ba dito? Itapon nyo na yan, huwag nyo nang i-welcome yan sa inyong religious group kasi binababoy kayo. Nare-represent kayo ng hinayupak na yan. Isa sa mga naging winning ano niya yan. What do you call it? Panangga niya kay Lisa Smugs, kay Kuting ng Norte. Kaya yan nakalapit dahil ginamit kayong mga religious group na mga El Shaddai dahil hawak niya daw kayo at may influence siya sa inyo. Kaya yan, ni-welcome ni Lisa Ahas. Kasi ang wini-welcome talaga ni Lisa Ahas sa mga ganyang anomalya ay mga mandorobo, magnanakaw, lahat na. Okay? Kasi gusto nga ni Lisa, bago ka iupo sa kung saan mang pwesto, do you think you can deliver? Yan ang number 1 niyang requirement. You can deliver the smugs, smuggling money, pogo, at kung ano-ano pa, lotto money, you know what I mean? So, kahapon pinag-usapan din natin na yung Pacific Online System Corporation na hindi siya qualified, disqualified supposedly dahil hindi sila nag-submit ng kanilang letter patent. Then, wala sila din nag-submit ng copyright of their systems or platform. At hindi rin sila nag-submit ng accreditation or certification from any international or recognized gaming laboratories for system security control standards. Okay? Ano pang hindi nila hindi nila sinabit? So itong Pacific Online System na ito, mga palangga, na kiniklaim nila na they are 27 years in the industry of online gaming platforms, ay wala silang track record. Okay? Pero iginigiit nila na kahit sila ay walang track record o hindi ka nila na-meet yung requirements at dokumentado yan, nandiyan yan sa PCSO. Kung si Tulfo at the rest of the whoever dyan sa Senado o Kongreso, kung gusto lang kaladkarin si Lisa, si Taning, yan tatlong yan, pati si Kuting kaladkarin din yung gonggong na yan. Right? Madali lang to mahuli mga hinayupak na to. Okay? Dokumentado yan. Bakit nakapasok si Pacific Online? Again, dahil ang nasa likod, sino si Pacific Online System Corporation? Sila ang magsusupply, ayon ito sa mga puting ahas natin, documented, ang mga binibigay sa atin na sa tamang panahon, kung kailangan ni Tulfo sa kanyang hearing, message mo lang ako, ipo-forward ko sa'yo, Tulfo. So, kahit disqualified or hindi nila na-meet yung requirements na mga nabanggit ko, ano ang sabi ni pamangkin ni Lisa? Okay? Ang pangalan ay si Martin. Okay? Martin Ledesma. Remember that name? Sinabi ko sa inyo, okay. Ito. Sinabi ko sa inyo kahapon, ang kanyang pangalan, di ba? Si Martin at si Mark Ledesma na pamangkin ni Lisa na tinakot itong winning bidder na na-meet niya yung requirements. Ano ang sabi? You back out or I'll tell Tita Liza. Okay? So yan yung kwento ng PCSO, Presidential Philippine Charity Sweepstakes Office. Again, alam ng buong mundo, even wherever you are, pag sinabing lottery sa kahit anong bansa, ang intention niyan is for charitable help. Okay? Ngayon, yan ang dapat ginagawa. Pero tignan nyo naman mga palangga, you're talking about the TARA, doon pala sa mga operators. They're talking about the system, the service provider na kung saan ginagamit, okay, na technology ng PCSO. Then, naalala ko, the next day after the hearing, ano ginawa ng PCSO? Di ba, tinake down nila, pinost ko yan sa aking Facebook page, sa Maharlika Network. Pag-follow na kayo. Dahil kung hindi, wala akong magagawa. Di ba? So ngayon, mga palangga, tinake down nila, the next day yung page. Bakit? Yung kanilang website actually. So ano nangyari dyan? I think nandito sa post ko.
may nilinis sila, di ba? Yan yung post natin. So ngayon, ano ang bomba ni Tulfo? Ano yung kanyang vom, ba. O ito, mga hitad. Alright? Site maintenance. Pero okay na ngayon, ito yon mga hitad. Yan, okay? And yan. Okay? Yakita nyo na. Philippine Charity Sweepstakes. And yan. Anyway, mga palangga. Okay. So ngayon, ito na ang chika boom boom. Ano ang pasabog? Sabi ko na nga ba, hindi ba pagkakatiwalaan si Raffy Tulfo, puro pasikat, okay, pa-survey, da. Ngayon, ito mga hitad. Ano ang kanyang mga eksenang kaganapan? So, nag-backdoor meeting sila ayon sa ating Juting Jahas. Okay, sa ating Juting Jahas, mga palangga, at mukhang may mga, okay, may presyo pala ang kanila, may, mga trayamo na yung mga trolls na yan. Alright? So, we're talking about what, 1 billion? Di ba sinabi ko to kanina? So, ang nangyari ganito. Ano ba title ko? Baka mawala ako sa title. Okay. Senator Tulfo may bomba sa Thursday. Okay, sa Thursday, magkakaroon uli ng Senate hearing. Di ba, nag-executive session sila. Kung hindi nila ikakansila, magkakaroon uli ng Senate hearing kung saan itutuloy nila yung naudlot nung nakaraan. Okay? Naudlot, di ba, kaputol ng nakaraan, ng karaang pagnanakaw. So, ganon. So, ang mangyayari, ayon sa ating Juting Jahas, dahil kung hindi, okay? Pero parang more on, mas mataas ang porsyento na hindi sila nagkasundo. Okay? Whatever, kung ano man pinagchikahan nila, ilalabas ni Tulfo ang bomba ng mga ebidensya na etong si Robles at si Lisa Ahas, si Taning, lahat ng involved sa PCSO ay mayroong pinurchase na isang bagay, yun lang muna sasabihin natin kasi hindi pa pwede daw ilabas. Huwag daw pangunahan. Okay muna. May isang bagay na binili si Lisa, si Robles, si Milyonaryo, okay, na isang bagay na nagkakahalaga ng 30 million pesos. Ano yung bagay na yon? Yung bagay na yon ay, tao bagay? Nakakain ba? Yung bagay na yon, mga palangga, ay ginamit, okay? I have to be very careful, mga palangga. Baka mataranta si Lisa Smugs, okay? Ay ginamit para dayain kayong mga mananaya. Worth 30 million pesos. So ilalabas daw ito ni Tulfo sa Thursday. Yun yung bom, baba, na maidadrag kung totoo to. Kaya nga, kung ilalabas si Tulfo, kasi anong araw ngayon? Anong araw sa Pilipinas? Monday. Monday, Tuesday, Wednesday, may 3 days pa. Okay? Marami pang pwedeng mangyari. Pero kailangan ilabas na natin para mag-isip-isip si Tulfo. Kasi, okay, kung talagang para sa Pilipino, sabi ko nga, kung idadrag mo si Lisa, dahil napanood mo naman, Raffy Tulfo ang video ni Lisa, incriminating video, na iginisa niya ang kanyang sarili dahil sa pagbati na simpleng bati, pero siya nga na lang ang hindi makapick up noon. Kasi the intention is, sama-sama tayo para maging milyonaryo. Ang sabi ni Lisa, salamat, di ba? Salamat, thank you for helping my family, lahat, my family and me, my husband, di ba? Sabi niya doon, salamat sa mga tulong for never ever niyang sinabi na, Mel Leonario, Mel Langka, thank you for doing such a good job, by helping our kababayan. Mga ganon, wala. Diba? Kasi hindi naman lahat ng mga tinataya ninyo sa loto, mga palangga, hindi naman yan napupunta sa prize money. Napupunta yan sa sweldo ng mga tao, logistics and everything. And the most dapat is a charity. Which is walang charity. Puro party ang mga jutang ginines. So ngayon, yan ang hawak ni Tulfong vom, ba. Okay? Are you ready for that? So, abangan nyo to. Kaya, kailangan, sabi ng Puting Ahas, maharlika ilabas mo to para i-pressure natin si Tulfo at i-pressure natin silang lahat. Ngayon, alam nyo na
na may bom-bom-bom, may va-va-va. So, ibig sabihin, nasa kamay ninyo kung paano nyo i-flood. Okay? I-pressure si Senator Raffy Tulfo. Ngayon, wala mo tayong mura-mura kasi binibigyan siya natin ng chance na ipatunayan niya na totoong para sa tao, hindi puro grandstanding. You know, ang mga politiko naman, okay, hindi naman parang tayo, di ba? Dati minura niyo ako dahil akala niyo dito, nagsisinungaling tayo. Akala niyo, sinasabi ng mga hitad, nag-sargraping si Marlica kasi hindi lang nabigyan. Alam mo, ang dami nilang inilabas sa akin ng mga kasinungalingan, mga black ops ni Lisa, mga kasinungalingan na si Maharlika nag-apply ng ambassador, hindi na pagbigyan. Patakay na niya, wala na kayong mailabas na mga in-applyan ko. Si Maharlika nag-apply sa OFW department, hindi na pagbigyan. Mga giatay, tanginan niyo lahat. Nasaan ang application ko? Diba? Hindi naman tatanggapin ng blue passport doon, di ba? Hindi naman nakakatulad ni Paul Soriano na natural born citizen siya pero in-appoint ni Kuting. So yan yung tira sa akin. Which is hindi nga mangyayari yan. Ay, hindi mananalo yan. Kasi wala nga pwedeng ibangga si Lisa, si Robles, ang Presidential Communications sa katotohanan dahil sa kanila kasinungalingan. Okay, balik tayo mga palangga. So ito na mga kababayan. Ang eksena sa Thursday, mag-a-absent si Langka, si Milyonaryo. Okay? Mag-a-absent siya kasi magkakasakit daw siya. Imagine nyo. Di ba nalaman niya may sakit siya sa Thursday. Mabutangin na talaga, no? Diba? Sabi ni Maria Socorro katulad ng coach ng aso. Remember that? Binabato ko ng mga syonget, bells, mga syonget kahit anong gawin nyo. Ang alindog ko kahit, kahit hindi maganda ang voice ko ngayon, hindi nyo mapapatumba. Tama ka palangga. Okay? Tama ka, diba? Na sila pala yung nag-apply, hindi ako. Aladin Richard, kung talagang for Filipino policy ito, dapat umpisahan niya muna sa investigasyon sa 433 winners exactly. May point palangga. 2022 pa lang, naglitid na ako, nag-autod na mga litid ko dito. Kakasigaw, mga tanginan niya, buha ka ng inaman niya. Mga lahat ng mura, lahat ng mura para sa demonyo ay ginawa ko na. Ngayon lang, thank you mga palangga. May sakit na agad. May nahulaan niya. Sana all. Di ba? Nahulaan mo, may sakit ka sa Thursday, di ba? Mga buha ka ng Gines. Si Inday Sara nanonood. Charing lang. Zara Z, Duterte Carpio for President, watching right now. Uy, thank you palangga. You're always sharing my vlog. Salamat, palangginging. Ngayon, si Jose Valeriano, nag-pop up. Thank you palangga. Okay? Nabwisit na talaga ako kay Pulburon, sabi ni Omaira. So, magkakasakit si Robles, okay, sa Thursday. Okay, dahil isinambulat na natin sa inyo, the reason why isinasambulat natin, tignan natin kung itutuloy niya yung pagkakasakit niya. Okay? Siya ba yung damoy diyang hit? May angit sila lahat. Okay? Tayo lang ang mabango. Kasi pag demonyo lahat, may makyaw ang gininga. Anyway, going back, mga palangga. Okay, ito na. Ngayon, magkakaalaman na kung pro-Filipino talaga si Tulfo. Kaya nga, I encourage you, nasa Facebook ako, sa Maharlika Network. Oy, palangga, Maharlika Network tayo ngayon, yung may 12,000. Okay? So ngayon, pinaplansya nila, nag-uusap-usap pa rin, I think they're working it out, na makumbinsi si Tulfo na wag ipakita yung kanyang mga ebidensyang hawak. Kapag hindi in-expose ni Tulfo yung kanyang boom va-va-va na binili ng PC ni Robles na worth 30 million, ako ang magre-release. Okay? I will tell you kung ano 'yon. So that's how we play their dirty games. We're playing white games here, mga palangga, for the people, for you and me, 'di ba? For you and for me, 'di ba? Dapat ganon. Commission on Audit, magkakasabwat nga inatupas. Wala nga tayong kakampi. Wala tayong kakampi ngayon sa mga ahensya ng gobyerno. Lahat mga kawatan-nalos. Ang kakampi natin, tayo-tayo lang. Kaya sabi ko, get up, speak up, and pick them up. Okay? But hindi sila magwawagi by the power of my nganga bells. Okay? So sa Thursday,
magkakaroon uli ng hearing at magsasakit-sakitan si Robles. Sabihin niya na impatso siya, baka sana matuluyan na, no? Diba? Na impatso. Actually, may hawak ko mga pictures niya nung birthday. Alam nyo, hindi kayo makakawala. Ayun ko lang pwede ko ipakita yung part lang, okay? Para malaman mo, Mel, kung gaano kalupit ang ahas ko. Kala mo, kahit anong tago nyo, itago nyo lahat. Hindi kailanman maitatago ang mga baho nyo. Alright, here. Okay? Ayan, kala mo. Yung Diyosawa mong kipay labong. Ayan, hindi kayo nahiya. Nilalamon nyo yung pera ng bayan, yung cake ninyo, ayan, Yan, akala mo hindi ko alam, Tayo, dito ka nga. Nakikita yung alindog mo, Ito, ayan, teka, ayan, Ayan siya, ayan, talagang langkang-langka ang datingan. Akala mo hindi ko alam, ayan. Langka, langka, Akala mo hindi ko alam mga gawa-gawa, mga inano mo, gusto mo, ito. Ito isa, hindi to pwede ipakita. I-ano ko na lang sa inyo, siguro ito, para i-flash natin ng ganon para hindi makita kung saan galing yung angle ng picture. Okay. Here. Okay, sandali lang. Palangga, kailangan malinis. Malinis, hindi magurgur yung ating mga puting ahas. Kasi pinoprotektahan natin mga puting ahas. Okay. Ito na si, i-focus natin. Ayan. Malalaman pa ba niya yan? Ayan na. Ayan. Yan. Akala mo hindi ko alam, yawa ka. Okay, yan. Sana yun? Ito. Ayan. So anyway, sino katabi mo dyan? Andyan si Lisa Smugs, ang iyong kasabwat. Sa picture na yan, mga palangga, naka-G-team ang kanyang Diyosawang trying hard, na wala namang alam ang jutak, kundi magnakaw na magnakaw, magpaprada-prada, magpadisa-desire sa mga buwaka ng Genemes, diba? Galing sa pinaghirapan ninyong lahat. Hindi na kayo bumili ng ulam. Nagtiis na kayo, nagdilgil kayo ng asin para manalo sa loto, ay tumaya sa loto, nagbaka sakali kayo ng luck ninyo. Pero ayan, nilamon ng kipay ng pamilya ni Robles. Nilunok ni Lisa. Ayan, si Robles, katabi niya si Singson, si Kuting, at saka si Ahas, bakit malungkot ang beshi ko? Diba, bakit ako mukha ni Lisa Smugs? Ika lang. Bakit ako mukha ni Lisa Smugs? Parang inaratay. Malapit na siguro to. Ayan, Ayan, sa birthday, Bakit malapit? Malapit. Ayan. Ayan. Okay, ayan. Bakit malungkot ang beshi ko? Okay? So, nakita nyo na. Alright? So, ngayon, mga palangga, ano mga eksena sa gawa? Mel, assistant ni Mike Velarde. Yeah, doon nga sa di ba? Doon sa pangalan nito, sa El Shaddai. Yeah, kaya doon sa El Shaddai group, itapon nyo na yan, binababoy kayo. Di ba? Binababoy kayo ng vonggang-vongga. Okay, ginamos ulam langga, sabi ni Andy. So yun na nga, ginamos na yung ulam ninyo, nagbakasakali kayo, tapos sila nagpapakasarap. Again, we're just talking sa loto. Okay? Sa loto pa lang tayo. Ang pakit ng beshi mo. Yeah, yung BFF ko, best fake friend ko.